Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Sinimulan ni Nesty Petesio ang kanyang layunin na makuha ang gintong medalya sa mataas na moral pagkatapos talunin si Jasmine Lamboria ng India sa pamamagitan ng unanimous decision sa kanilang banggaan sa round of 32 ng Women's 57 kg division sa 2024 Paris Olympics na ginanap sa North Paris Arena. Subalit mabigat ang susunod na asignatura ng 32 anyos na Filipina boxer dahil makakalaban niya ang third seed na si Amina Zidani ng France sa round of 16 itong darating na Sabado. Kailangan na lamang ng 2 panalo ni Petesio para makapasok ng semifinals at makasiguro ng medalya sa Olympics. Samantala, hindi naman naging mapalad ang kapwa-boksingero ni Petesio na si Yumir Marshall. Kinapos ang Tokyo Olympics bronze medalist na si Marshall laban kay Torabek Khabibulyaev ng Uzbekistan sa men's 80 kg division round of 16. Nanalo via unanimous decision ang 20 anyos na boksingero mula Uzbekistan kaya't maagang aalis si Marshall sa Summer Games. Si Khabibulyaev ay isang bronze medalist sa 2023 Asian Games subalit hindi niya nakatapat si Marshall sa turneyong iyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagsanib puwersa sina Bernadette Pons at import Erica Staunton para manduhan ang creamline sa 25-20, 24-26, 25-16 at 25-19 panalo laban sa Cherry Tigo sa 2024 Premier Volleyball League o PVL Reinforced Conference na ginanap sa PhilSports Arena. Pinangunahan ni Pons ang lahat ng mga players sa nagawa nitong 25 puntos at 23 excellent receptions kasama pa ang 7 excellent digs habang nakalikom si Staunton ng 21 markers. Kahit kulang sa tao ang Cool Smashers, nakuha nila ang kanilang ikalawang sunod-sunod na panalo pagkalipas matalo sa kanilang unang asignatura laban sa PLDT para magkaroon ng 2-1 record. Lalong naging mahirap para sa Creamline dahil nadagdagan ang players na hindi nakalaro sa koponan. Bukod sa mga star players na sina Eliza Valdez, Gemma Galanza at Tots Carlos, pati si Pangs Panaga ay napunta na rin sa listahan ng mga may kapansanan. Subalit ipinakita ng Creamline na malalim ang kanilang bench dahil nagpakita ng lakas sina veteran opposite hitter Michelle Gumabaw na nag-ambag ng 17 puntos, pati na rin si Bea De Leon na nagtapos ng may 12 puntos. Samantala, inako ng Crossovers ang kanilang unang pagkatalo para bumagsak sa 2-1 record. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinapirma na ng NLEX Road Warriors ang kanilang 2024 PBA Rookie Draft 6th overall pick na si Jonel Policarpio para sa isang mahabang kontrata. Ang koponan na minamanduhan ni head coach Jong Wichico ay makakasama ang dating De La Salle University High Flyer sa susunod na 3 taon pagkalipas nilang pirmahan ang kontrata. Sinabi ni Policarpio na malaking pasalamat niya sa Road Warriors sa pagbibigay sa kanya ng tiwala at pagkakataon na makapaglaro para sa koponan. Kasama sa pirmahan ng kontrata sina NLEX Corporation President Luigi Bautista, Team Governor Ronald Dolatre at Team Manager Virgil Villavicencio. Sinabi din ng 6'5" UAAP 5-on-5 at 3-on-3 champion na hindi sasayangin ang pagkakataong ito at sisikapin niyang ibigay ang lahat para sa NLEX. Samantala, nagpahiwatig naman ng pagka-optimistiko si Coach Jong sa hinaharap ni Policarpio at ng koponan. Ang 22 anyos na si Policarpio at ang iba pang miyembro ng Road Warriors ay tutungo sa Baguio City para sa 6 na araw na training camp bilang paghahanda sa nalalapit na Season 49 Governor's Cup. Update
updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.